Ay, magandang umaga po. Ah, Tayo naman magla-live ngayon at kailangan talaga at kailangan iratsadahin natin ang ating kababayan ng mga impormasyon na dapat malalaman nila. Kasi po ay talagang nandito na tayo ngayon sa tinatawag na point of no return na kung tawagin niya nakipaggera si Julius Caesar noon, I've crossed the Rubicon. Dito ngayon the point of no return tayo. Kailangan dire-diretso na rin. Ratsadahin na natin. At mananaro na naman tayo kung marami tayong mga Pilipino na makumbinsi na kailangan talaga na mag-people power na tayo. At hindi ko naman sinasabi na kaya natin talunin yung Iglesia ni Cristo, pero ginagalang ko rin yun, yung kanilang rally. Siyempre, ganun po, si Voltaire kasi po yung idol ko eh. Voltaire once said, I may not like what you say, but I'll defend to death your right to say it. Ganun po. Mas Tagalog pa ba, maaring hindi ko gusto yung sasabihin mo, pero ipaglaban ko hanggang kamatayan ang yung karapatang pagsasalita niya. Ganun lang ako kasimple yan. So in this case, there is no other way for us to save our country but to make our people informed. So naniniwala pa ako na patuloy lang tayong informed. Kasi pati yung mga loyalista magbabago din ng isip kapag nakikita nilang kanilang idol ay talaga palang may ebidensya na nagsasalita ng hindi maayos, ay dapat nang kalusin. So dapat ganun po. So nakaya na natin magalit sa ating mga kapatid, sa ating mga magulang, at dahil lamang sa isang mga bagay na mali sa tingin natin ay mali ginagawa, ay kaya naman siguro natin ito. Palit-ulit na lang sabihin na makumbinsi natin yung mga maka-BBM, maka-Duterte na sumanib sa ating pinakahuling barahan natin na kailangan na sa totoo lang. Kailangan na sumali tayo sa January 31 na people power kung people power. Hindi ko naman expect na marami papasok, but then I'm only expecting that at least there are so many people who are already awakened, nagising na. At kailangan nga, kaysa kanta nga ni Kurita sabi niya oras na, mag-iba ka ng landas, tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na ang pag-aalinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Yun, kaya magrarally na tayo. Nakaschedule sa January 31. Ang panawagan po dyan ay laban sa Marcos at Duterte, laban sa mga ayuda na ngayon sa balahura, pinakamasamang budget na nangyari sa Pilipinas na ginawa nitong 2025. At kita mo, tamimi ngayon, hindi na nagsasalita si Romualdez, hindi na nagsasalita si Saldico, at ang utak, sila po ang utak ng pag-magic-magic. No? Ang ngayon, ang isa pag ipopost natin na sana matutuloy, na itutuloy talaga, pwede pa mangyari, may pag-asa pa na magkaroon ng shortcut method para sa impeachment na sana pagdasal natin na yung at least 106 na congressman ay magbagong isip at pipirma sila sa hinihandang pinaka-apat na impeachment complaint na hinahanda. Sa suspetsa ko ay ginagawa nila ni Romualdez yan, mga katsokara niya. Ang problema lang sa kanila ay, number one, kung itutuloy ba nila o hindi, kasi natatakot po sila sa boto ng iglesia. Kasi alam mo naman po yung iglesia ni Cristo, ginagalang ko yan, kung mag-decision magboto yan, ay buo, solid. Ngayon, nag-rally na sila, ayaw nilang impeachment. So that puts our congressmen and congresswomen in a bind. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. Gusto nila pero hindi nila magagawa. At sa kabilang banda, nagsalita na si BBM na ayaw niya, pero bandang huli, hinayaan na lang niya. So whatever happens, may 3 complaint na hindi lang makausad-usad. Ang nangyari po kasi dito, practicality. It's no longer principle that is working. What is working in our times right now is the
the power of votes of the Iglesia ni Cristo. Ngayon, magtatanong ka, kagaya sa aking Katoliko, bakit hindi na tayo makapagsalita? Katoliko tayo, mas marami tayo. 85 million tayo. Ang sagot ko lamang dyan, paano mo ka marami? Hindi naman buo. Quality, wala bang quality? Quantity lang. So kung walang buo, hindi tayo mananaig yan. Karamihan pa sa atin, nadadali ng ayuda, so walang mangyari. So, nais kong umpisahan itong aking vlog na ito sa ngayon na madaling araw sa pamamagitan ng patugtog ng salita ni isang magaling sa tingin ko siya pinakamagaling na commentator. Walang iba si Ted Filon. Isa itong waray. Okay. Ipatugtog natin ha. Kongreso ng Pilipinas, ito ho mga kapatid, ang nagsayang ng napakaraming oras at panahon at pera ng bayan dahil yung NEP, yung pinanggagalingan ng lahat ng ito, National Expenditure Program, na pinaghihirapan po yan ng napakaraming taong gobyerno pagdating doon sa kanila, kunwari at approve ito, hindi ito, bawas dito, etc. Pagdating doon, yun na lamang small committee na yan na hindi mo alam kung sino yung mga yan na hindi ang nagdesisyon para po katayin ang pambansang budget na ngayon. Eto na po yung presidente, sinasabi niya, nahihirapan akong ayusin ito. Di ba, na pinirmahan din po naman niya. Hindi po ba? Bakit mo mahal? Magpakatotoo tayo dito. Oo, dapat pala na-review maigi ito ng Pangulo. Di ba? Kasi ang pangamba niya, in fairness, na magkaroon na reenacted budget. Okay bago ipagpatuloy yung play ni Mr. Ted Filon, ang gusto niya sabihin dyan na nagagalit siya, napakabastos, wala nang pinakabastos pa sa nangyari sa budget natin sa ngayon. Ang pinupuntos niya, nagsimula po yung budget na yan sa panukala ng Department of Budget and Management na nakalagay po sa tinatawag na National Expenditure Program. At yan naman po ay suhestyon o panimulang panukala na nagsisimula sa Office of the President kay Bongbong Marcos. At ginawa niya yan, nakabase yan sa kung sa tingin niya magkano lamang ang kikitain ng bansa natin sa 2025. Sa tansya nila, kikita sa BIR, Bureau of Internal Revenue, kikita sa Customs Bureau ng taripa at kabuuan yan ay 4.3 trillion pesos. Yung iba, kukunin nila sa tinatawag na non-revenue. Ibig sabihin, mga kinikita ng pamahalaan natin na hindi nagagaling sa buwis o hindi nagagaling sa taripa ng customs, kundi ito po ay nanggagaling sa mga korporasyon, negosyo ng pamahalaan na kumikita at doon ay binibigay. Okay? So ngayon, ang tansya nila ay abot sila ng 6.32 trillion na kikitain. Pero sa totoong kwento, hindi nila inaasa lahat sa kita yan. Kasi sa 6.32 trillion, inaasa pa nila, uutang pa sila ng mga less than 2 trillion para ang budget para gulungin. So ngayon, ang ginawa ni Bongbong Marcos na budget ay ibinigay ng Department of Budget and Management sa isang dokumento na tinatawag na National Expenditure Program. At dahil yun sa proseso sa ating Constitution ay una muna ibibigay yan sa House of Representatives na siyang may karapatan at kapangyarihan sa ilalim ng saligang batas na magbabalangkas muna una. Titingnan niya. May authority o may kapangyarihan yan sa pagtanggi kung ano man ang gusto ng ng Department of Budget and Management. Pwedeng palitan nila, pwede kung anong gagawin nila hanggat sa ang nangyari, may pinasok sila ng mga tinanggal na mga budget at pinasok yung mga ayuda-ayuda nila. Yung ayuda nila na paborito ay AKAP, ayuda sa kapusang kita program, at saka AIX, yung Assistance to Individuals in Crisis Situation. Tapos MAIP ang nilagay nila. Last time, ang paborito nila, tupad. So MAIP ang ginawa lang yan.
So ngayon, bakit naman paborito ng mga congressman yan? Ito po ang dahilan. Sapagkat po, dyan po sila kikita na malaki. At dyan po sila, magagamit nila yan, pundo na yan, para ipalabas kunwari sa mga botante na tinutulungan nila ng ayuda na sila ang namigay at sila rin ang iboboto. Yan po ang katotohanan sa likod. Ang isa pang katotohanan sa likod niyan ay kung mayroong ayuda na AKAP, ayuda na AX, ayuda na MAIP, narinig yung siniwalat ni Benji Magalong na mga congressman pala kapag sumama sila kay Martin Romualdez ay nakakatanggap sila ng 7 million sa AKAP, 7 million mula sa AX, at 7 million mula sa tupad noon at ngayon MAIP. Kasi ang tupad ngayon tinanggal nila. So, ngayon, kung makasama sila, kung 4 na beses ka sumama, ay 777, 21 million times 4. That is 84 million na kitain mo. Tumataginting. Saan ba dapat sasama? Sa nakita natin sa 2024, ang ginawa, umikot sila sa lahat ng mga probinsya na kaya nila puntahan. At lahat ng mga congressman na sasama ay may binibigyan tag 7 million sa bawat programa. Pero may instruction din sa kanila. Yung 7 million na binigay sa iyo, sikapin ninyo yung 4 na million mapupunta sa mga tao na tinutulungan. At yung 3 million, ibulsa nyo na kung paano gastusin at ayusin na lang ni Romualdez sa kanyang pagsasabit ng mga mirigris piatos na mga resibo para mapatunay kung saan napunta yung pera at napunta na kung nasa maayos. Ganun ang discard nila. Kaya yan ang mahal nila ng mga budget kung tawagin. Kumbaga, pundo, saan mo gustong gagamitin? Yun, nilagay na AKAP ito. So ngayon, pagkatapos niyan, nagbuto-butuhan yung House of Representatives, pinasa na sa Senado. Sa Senado naman, ang nangyari ay medyo disente ito. Si Amy Marcos nga tinanggal yung AKAP, zero. So marami pa siyang ibang tinanggal tungkol sa DSWD. Pagkatapos, marami din silang tinanggal sa ibang mga item. Pero pag natapos ng Senado, ay nagkaroon ng hindi pareho ang version ang ginawa ng House of Representatives at ang ginawa ng Senate. Maraming hindi nagkapareho. Ang isa-cite ko lang isang ehemplo o halimbawa na hindi nagkapareho. Sa version ng House of Representatives, mayroon silang nilagay na 39 billion na AKAP. Sa Senate, tinanggal. Tapos may nilagay pa sila na tinatawag na 75 billion para sa MAIP. May tinatawag pa silang 41 billion para sa AX. Ngayon, at dahil magkaiba, ang tawag na disagreeing provisions. So, kinakailangan ngayon na pag-isahin yun kasi hindi pipirmahan ng Pangulo kung hindi magkaisa. So, dahil doon, kinakailangan ngayon magsama ang representante ng House of Representatives at saka representante ng Senado at magkita sila, ayusin nila. Ang pinaka-problema sa kanila, ginagawa nila yan na habang inaayos lang budget ay ginagawa lang confidential. So anyway, what happened during the Bicameral Conference Committee, kung napatugba na nila, ay gagawa sila ng report na tawag dyan Bicameral Conference Committee Report. At yung report na yun, ilalagay doon ang lahat ng budget na pinagkasunduan nila. At lahat yan ilalagay dyan. So, ibig sabihin, ang tawag dyan ay final na yan. Yun ang final. Kung ano magiging aprobahan na pa isusumiti sa presidente na papirman, yun na yun. Okay? So, ganun ang proseso. So, ngayon, ang ginagawa ng mga congressman, senador, ay meron silang tinatawag na maliit na grupo na binuo na sila na lamang ang mag-adjust. So, ang nangyari dito, mas powerful pa itong maliit na grupo kumpara sa mga senador, sa mga congressmen. Di ba? Sila maglalagay ng amount, ang congressman at senador magpipirma na lang. Kaya ganun po katamad ang ating senador. Huwag nyo na iboto lahat ng senador natin. Kasi nilalagay natin sa balag ng alanganin. So next, ang nangyari, ina-expect nila, as usual sana, ay kung ano ang laman ng Bicameral Conference Committee report, ay ika-copy-paste lamang yan sa tinatawag na GAB o di kay General Appropriations Bill na iimprinta ng House of Representatives, hindi Senado, House of Representatives, para ang kopya ay ipapirmahan mo na sa kay Senate President
at saka Secretary General at saka sa Speaker at saka Secretary General. So, dito na nagkalukuloko. Yung binigay na kopya kay Bongbong Marcos na pinirmahan niya ay yun ang kompletong laman. Yung Bicameral Conference Committee ay may 13 na linya na blanco. Kasama dyan sa blanco ay yung kung magkano ang nabago para ibibigay sa National Irrigation Administration. So, tingnan natin yan. Kung tingnan natin sa proposal ni Bongbong Marcos, ang irrigation ay 24 billion lamang. Nang dumating sa House of Representatives, ay nagiging 75 billion pesos. Na ngayon, ang nangyari, nang ginawa sa Bicameral Conference Committee, nilagay nila that 74 billion pesos be deleted and be replaced with the amount of blanco. Dami lang blanco, kagaya gano'n. So nangyari, kung blanco doon, dapat blanco din ang mapupunta sa kopya ng Office of the President. Ang system pa dyan, ang problema pa dyan. Noong blanco, na-conclude na natin at nagsabi na rin si Raul Manuel at saka si Ungab na ang iniratifikan nila, pinagbubutuhan sa kanila na aprobahan ba na o hindi, ay yung may mga lamang blanco. In other words, ang budget, nag-aproba yung mga senador tsaka congressmen sa kanilang ratification doon sa Bicameral Conference Committee report na mga blanco pala. Ni isa wala man lang nakapag-isip na mag-check. So kung na-aprobahan na, ang ginagawa na mga yun nila is ibinigay na ngayon sa pagkakatiwala sa House of Representatives kay Saldico at saka kay Romualdez. So lingid sa kaalaman nitong mga senador at saka ibang mga inosenteng mga congressmen ay binago nila ni Romualdez at saka ni Ako Bukol Party List na si Saldico. Binago nila. So sila ang naglagay ng amount. Nung nalagay ng amount, bahala sila mamili kung magkano. At ginawa niya, 56 billion ang NIA, National Irrigation Administration. At marami pang iba. No? Ngayon, nung ibinigay doon, pagdating kay Bongbong, naniwala naman kay Bongbong na kumpleto, walang blanco. Kaya pinirmahan. Nung pinirmahan, nagkabulilyaso. Kasi nalaman na discovery accidentally ng ni Congressman Ungab o Isidro Ungab na mga bakante. So nag-compare notes kasi tapos itong mga kopya naman ito ay lahat po ito in-email po sa kanila. So nakita ko yung privilege speech ni Amy Marcos. Lumalabas na si Amy Marcos ang pinakaunang nakakaalam ng blanco. December 16, 2024, nag-privilege speech na si Amy Marcos at sinabi niya na yun, nakita niya na may blanco. Pero hindi niya pinagpatuloy. Yun ang masama kay Amy Marcos. Bakit hindi na niya inalerto ang presidente na may blanco pala? So ngayon, nabalitaan ko na may nagsampalan doon sa Malacanang. Ang hindi ko alam kung sinong nanampal at sinong sinampal. At ang sampalan blues na yun ay nag-ugat daw dito sa problema sa budget. Malamang sa malamang, nalaman ni Bongbong Marcos na blanco pala sa BICAM. So, kung blanco sa BICAM, doon na nagagalit sa tingin ko si Lisa Araneta Marcos. Kasi abogada rin yan. So, may sinampal siya. Hindi baka si Saldico ang sinampal kaya nag-resign. Ganun ang alam ko. Ganun ang alam ko. May nanampal at may sinampal. So, tingin ko, si Saldico ang sinampal. Ayaw na sabihin ko sino. But anyway, this is the first time that it happened in our history that the budget has been mangled beyond repair. So, mangyari, yan ang problema ngayon. So ngayon, dapat na talaga tayo mag-alsa. Dapat na talaga tayo na itama na yan. Sobra na, ibubulsa nila. So ngayon, babalikan natin konti. Yung 2024, sabi nila, yung kanilang kinita ay na hindi nila nalampasan kasi ang utang lumalabas ni Bongbong Marcos 16.1 trillion na nung matapos ang November 2024. So madagdagan pa niya mga 200 billion sa December, so magiging
16.3 trillion ang tinatayang kong utang nila. Ang problema ko lang, sa hanggang ngayon, wala pa silang binigay na report. Nabuksan ko ng website ng Bureau of Treasury, ay wala pa rin binigay. So, ngayon, at dahil wala pang binigay, isipin na lang natin na ganun. So, pero tanong, magiging ganun ba kalaki ang utang kung hindi nila kinuha yung 90 o 89.9 billion mula sa PhilHealth? Natandaan nyo, kinuha nila. So ngayon, naabutan ng Supreme Court, tiniyaro sa Supreme Court, 25 billion na lang natira. Kinuha na, tinanggal na at ginamit nila sa ayuda. So 89 minus 25, so that is 55. So 55 billion ang ginamit nila pang tustos doon sa mga kulang-kulang na pera para itustos sa mga project. Karamihan sa project ayuda. So pagkatapos niyan, wala tayong kamalay-malay, kumuha rin sila ng 117 billion pesos mula sa PDIC, sa Philippine Deposit Insurance Corporation. O tingnan mo ito, ang tinunan nila ni Recto ay dalawang ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng non-revenue profits or whatever, non-tax revenue. Yun ang binigay. Doon ang gagaling yan sa mga korporasyon. Dito naman, sa PDIC, nagbibigay ng premium o parang contribution, tawagan na natin contribution, ang lahat ng mga pribadong bangko nagbigay sa PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation, at sa kaisipan na sakasakali yung bangko, isa sa mga bangko ay matumba, lahat ng depositor ng bangko ay assured na ibabalik ang pera nila na deposito. Pero maximum of 500,000 pesos lang. Pero ganun po ang purpose ng PDIC. Magtitipon ng pera, ang tawag nila is reserve funds para isasagot sa kasakaling mangyari yung hindi inaasahan. Walang pinagibayan, mag-insure ka ng kotse mo, bumili ka ng bago, nagbayad ka ng malaking premium, at kung makarnap, sisingilin mo, yun magbabayad yan, manggagaling sa reserve fund yun ng insurance companies. So, ganun din ang PDIC. Insurance companies parang privado rin. So, ano na ngayon mangyari kung bank run mga tatlong bangko? Saan kukuha ang PDIC ng pera kung kinuha na ng nila ni Tambaluslos at saka ni Bongbong Marcos ang 117 billion? Yan po ang kanyang diskarte. So, kung 117 billion ay kinuha niya at saka yung 65 billion sa PhilHealth kasi na TRO yung 25 billion. So ngayon, 117 plus 65, 175, 182, no? 182 billion. Kung wala nila yun nakuha, nakadagdag, inutang nila yun. So kung inutang nila yun, yung 16.1 na trillion na utang natin ay dapat plus 2 maging 16.3 sa November. At dagdagan ng 2 pa, maging 16.5 trillion. Ganun po yan. So, ibig sabihin, huwag po sila magmalaki na konti na ang utang natin. Mas malaki ang ginagawa nila eh. Kinakain nila. So, dahil dyan, masasabi ko na ngayon na talagang walang kwenta. So, next, ang puntos po natin sa nag-imbita ko sa inyo na magrarally sa 31 doon sa EDSA Shrine ay yung ipagsisigaw natin na dapat matuloy yung impeachment ni Sara Duterte. Huwag kayo mag-alala, yung mga makadidiis. Bakit? Pabor din ito kay Sara kung may mga ebidensya siya. At least, maipakita niya na innocent siya. At kung wala siyang ebidensya, ay yun sila magkadelikado. Pero kung ako tanungin mo, yung akusasyon na ang pruweba daw na binigay niya sa tama, ang confidential fund, ay yung mga Merigris Piatos, tanong, tama ba yun? Magigilty ba si Sara doon? Ang sagot, pwedeng magilty, pwedeng hindi. Bakit? Kasi ang mga judge dyan ay senador, mga politiko. Hindi sila nag-decision sa proof beyond reasonable doubt. So, ang tawagan nila ni Miriam Santiago, sui generis. Nag-iisa lang, walang kauri. Okay? So, ngayon, kung walang kauri, ito yung korte na hindi nag-decision base sa ebidensya. Nag-decision base sa ebidensya at saka political dictates. Kung ano ang klima ng politika, kung anong awit ng politika, doon sila na sumusunod. So, ngayon, ang tingin mo kaya ba
ay makukonvict si Sara pagdating sa Merigis Pertos, mapatunayan na Merigis Pertos? Ang sagot ko, hindi po. Bakit? Kasi ang pinag-usapan natin, ang pundo ay confidential fund. So kung confidential fund, may karapatan sila magdiskarte na huwag ibulgar ang totoong pangalan ng taong nakatanggap ng pera. So ganun po yung ganun nila. Ganun ang diskarte nila ni Sara. So kung ganun, kung may depensa pala siya, ay ano pang gagawin natin? E di, maghanap kayo ng iba pang kaso. So yung ibang kaso ay hindi na pagdalo ni Sara sa hearing kung pinapatawag. Mananalo ba sila kay Sara? Depende. Kung ang mga senador na politiko ay kalaban ni Sara, ibubuto talaga kahit kulang ebidensya. I-impeach talaga nila yan. Sabihin na guilty. Pero kung fair, malamang hindi siya magiging guilty. Bakit? Kasi karapatan din ng Vice Presidente na huwag dumalo sa hearing ng Kongreso. Okay? Ganun lang kasimple yan. Tapos may iba pang mga akusasyon na ginamit yung akusasyon ng mayor pa ng Davao City na meron siyang nakuha na mga 2.6 trillion pesos na confidential fund at hindi rin daw na ipaliwanag kung paano niya nagasta. Tanong, magigilty ba siya dyan sa impeachment? Sagot, hindi po. Bakit? Kasi ibang pangyayari yun sa panahon na hindi pa sa Vice Presidente. Only those acts that are covered are those that were done during the time when she was already an impeachable officer. Impeachable siya nung naging Vice Presidente. So therefore, kung hindi naman continuing yung krimen na nangyari nang hindi pa sa Vice Presidente, ay wala yun, hindi po pwede isama yan sa reklamo. Okay? So yan lang po ang aking masasabi dyan. Marami pang ibang issue dyan. At kung ako naman sa totoo lang gumawa ng impeachment complaint yan, sasabihin ko lang na ninakaw. Gagawin ko lang ebidensya sa pagnanakaw yung Merigis Pertos at saka marami pang ibang resibo. At gagamitin ko rin na ebidensya sa pagnanakaw yung hindi niya pagdalo. Ganun lang kasimple. Kasi hindi naman ibig sabihin na bawal siya magdalo. Hindi. Pwede siya dumalo sa hearing. Nasa kanya na lang yan. Okay? So ngayon, nagsalita naman may relasyon dito sa budget natin ay yung ang buhay ng mga Pilipino. Sa survey ng nilabas kanina ng may Okta survey Okta survey, nagsasabi na 13.2 million families. Pamilya yan So kada pamilya ilang tao ba? Ang tao sa kada pamilya halimbawa ay sabihin natin 5. So 5 times 10 50, 5 times 3, 15, so 65 or 67 million pesos, 67 million na Pilipino ang gutom. Yan ang sinasabi. So, nakakalungkot. So, ito, kaya nga, nanggagalitin na si Ted Filon . So, ano pang pag-usapan natin dito? Ito naman, napatunayan kasi na fake, na mayroong blanco. Si Raul Manuel, nagpatunay din si Ginang Guy Amy Marcos nag-privilege speech mga December 16 at napatunayan na may mga blanco. So para to refresh you, ito po yung blanco, hindi lang si Congressman Ungab ang nakadiscover. So marami pag iba. So ibig sabihin, lumabas na mga bobo rito ang mga Marcos. Ang mga vlogger ni Marcos, lumabas na bobo. Kagaya kay Coach Jarrett. Pasensya na Coach Jarrett ang opinion ko dyan is not cinching with logic mga argumento mo. You have to know, you have to plant it in your mind na piki po na maraming blanco po ang tinatawag na yung tinatawag na capital gains tax. Hindi capital gains tax, hindi yung yung tinatawag na bicameral conference committee report, maraming blanco. So kung maraming blanco, hindi ka na pwede magsabi na walang blanco. Ang inargumento mo na walang blanco, yung General Appropriations Act. Yun, iba yun, walang connection yun sa Tapos dinidepensa mo si BBM at sinasabi mo na sinungaling si Duterte. Minsan nagsabi ng totoo, sabi mo pa sinungaling. Itong totoo sinasabi na talagang
walang blanco. Kung sa Ilonggo pa ang ungab, walang ngipin sa iba-iba. Kaya ungab. Kaya siya nakadiscover kasi walang budget sa iba-iba. Para nakakatawa, no? What a coincidence. So, anyway, ito po ipapakita ko sa inyo sample ng ito po yung kopya ni ungab na ang kopya niya na budget. Kita mo yung nakadilaw? Yan, yung nakadilaw. Yan din ang kopya ng dokumento ni Amy Marcos. Yan din ang kopya ng dokumento ni Raul Manuel. So, naglalagay na nakalaan po dyan. Tama yan. Ayan, nakalagay dyan. Ano ba nakalagay dyan? Sa itaas, nakalagay sa itaas na may budget ang DAR, Department of Agrarian Reform, na affiliated sa Department of Agriculture. Ang 1.79 na budget ay in-increase, pinataas sa 2 billion. So 1.79 billion ay ginawang 2.145 billion. Tapos sa line number 47, yung budget para sa National Irrigation Administration ay mula sa 74 billion, 570 million ay ginawa yan na 56 million. So ngayon, dito naman sa budget naman ng National Food Authority ay mula sa 14 billion 363 million ay ginawa na pinataasan. So 14 billion 453 million. Yan ang nangyari. Dito naman sa budget ng PCA, Philippine Coconut Authority, nakalagay na from 889 million ay to be replaced with blank. Yung NIA will replace with blank. Pero nakita ko sa kopya ng GAB o pinirma ni Bongbong Marcos, nasa 59 na lang yan. Atong ito naman sa yung PCA, Philippine Coconut Authority, the same amount din nakita ko doon sa pinirma ni Bongbong Marcos. So, ito, ang total, siyempre, lalaki ang diferensya. So, with all due respect sa mga vloggers na iba nagsasabi na nagsisinungaling si Duterte, pasensya po, suriin niyo muna ulit ang inyong logic. Huwag naman nating patamaan si Duterte ng gusto, kaaway na nga natin eh. Andiyan na nga, ICC sa kanya, papalapit. Kaya nga po, lumabas sila ng mga diversionary tactics itong grupo ni Bongbong para ma-deflect, para mawala yung isipan ng tao doon sa budget. So, anong ginawa nila? Nagpa-hearing sa Quadcom, nagpa-hearing sa iba-iba pang mga controversial na kaso, at nagsalita pa tungkol sa ICC. Yan naman po ang ginagamit lang armas. Pero paano natin ma-aristo ngayon ito? Gusto ko ipakita sa inyo yung survey na kung sa Okta survey, umaabot sa pamilya, 13.2 million ang gutom. Yan po. Hindi ko alam kung paano solusyonan yan. Wala akong alam na solusyon dyan. Maliban na sa bigyan mo ng ayuda. Ayuda style na Manila. So, ito i-share ko. Yan. So, makita ano yan? Okta survey, 13.2 million Pinoy families consider themselves as poor. Yan ang masakit. Ibig sabihin ng poor, 2 beses o 1 beses isang araw makakain. Yan po. So, how will you now see the nation when i-convert mo sa population nito, this is equal to more than 50 million. Sa survey naman ng South SWS, Social Weather Station, naglabas na 63% ng Pilipino gutom. So 63, kung may 100 million tayo populasyon ay 63 million yan. Kung 120, so 6 times 3, 12, so 74 billion yan. So hindi nagkalayo yung survey ng SWS at saka Okta. Okay? So, yan muna siguro ano pang ibang pag-usapan natin dito. Kung gusto nyo, sa sunod ko lang, marami na, gas-gas na ito mga picture na kung sino yung pumirma. Sa sunod, magagawa tayo ng issue dyan. Tapos, ano pa ba yung ibang issue? Sa PhilHealth, inutusan lang na huwag maningil ang PhilHealth. Ito naman, gusto kong maging topic ito. Si Congressman Ortega ay nagsasabi siya na
ang pag-raise na may mga blanco sa budget, hindi sa budget pero sabi niya may blanco sa budget, ang tukoy daw yun, ang pakay daw yun ay para maipabalik ang pundo ni Sara. Ang bobo naman ito, pasensya ka na. Medyo wala, out of sync and out of logic ang sinasabi mo, Congressman Ortega. Pinapahiya mo yung mga taga-La Union sa ginagawa mo. Hindi po yan ang layo. Paano na may babalik ni Sara kahit mapabaliktad pa yung budget, kahit tirahin pa ng Supreme Court yan. Ano bang klaseng? Kayo na nga majority dyan, hinaharangan nyo nga si Sara eh. So walang magagawa si Sara dyan. Kaya mali po yun, napakalayo ng argumento mo. Huwag ka na mag-congressman, resign ka na, Ortega. Ha? Inaasahan mo lang dahil malaking pamilya ka dyan na you belong to one of the political dynasties. Ganun po ang ginagawa mo. So, ganun din si Jinky Luistro. Hinahamon niya ngayon, tatanggapin yung hamon niya. Hinahamon niya na kung sino ang gusto magsampa ng petition laban sa budget, ang hamon niya, tatanggapin ko, tinatanggap ko po. So, paano ngayon ang pagtatanggap niya? Di magsampa ako ng petition para i-declare na ang budget, null and void. So, ano mangyari? So, dahil nga budget yan, naniwala naman ako, mas mataas ang interest ng bansa na hindi gagalawin ang budget. So, kung mas mataas pa ng interest, pero hindi pa rin naaalis po sa katotohanan ng Supreme Court at titingin pa rin sa mga illegal na nangyari. Ang illegal na nangyari dyan, number one, mas tumaas pa ang pundo ng DPWH kaysa Department of Education. Sinasaad po sa Article 14, Paragraph Section 5, Paragraph 5 ng Constitution na nagsasabi na ang budget sa priority sa budget ay department or educational sector. Ngayon, ang ginawa nila ni Bongbong Marcos ay hinanay nila, ginrupo nila yung budget sa eskwelahan ng PMA, PNPA Academy. Tapos sa mga PNPA training centers, PNP training centers, sa Development Bank, Academy of the Philippines. Hindi ko alam kung sinama pang PhilJA. Tapos kung sinama ba yung OCS, Officers Candidate School. So, tama ba yun? Sagot, hindi. Bakit po? Yung education sector, ito po ay nagtuturo sa mga bata na hindi pa sila membro ng opisina, hindi pa sila empleyado ng gobyerno. Pure students and pupils sila. Sila ay mga yung nag-aaral sa public schools, public elementary schools, at saka junior high school, senior high school. Sila yung mga nag-aaral sa mga public universities and state colleges. Sila yung nag-aaral sa TESDA. Sila lahat ay hindi empleyado ng pamahalaan. So, hindi mo pwede ihanay yung budget para sa mga estudyante ng mga pribado. Kung ikumpara mo sa PME, ang PME, pag pumasok ka, pag makapasa ka ng PME exam, ikaw ay membro, kasapi ka na ng military. Nagsusumpa ka agad, playbook ka pa lang first year. Ganon din ang PNPA. Pag nakapasa ka, manumpa ka bilang pulis, playbook ka na kagad. Sa 4 na taon mo na pag-aaral dyan, may sweldo ka. Hindi mo makonsidera na estudyante para sa education sector yan. Estudyante sila para sa government sovereign functions. So, iba yung sovereign function. Ang sovereign function is governmental ang siniservisyon mo. Kaya nga sovereign. So, yung mga estudyante, mag-abroad pa yan. So, hindi sovereign yun. So, dyan ko sila tatalunin at sigurado ko mananalo ako. So, mamimili na lang ko kung alin doon ang patigil ng mga budget na hindi naman dapat. Saka hingi ko sa Supreme Court na ibasura yun. So, ano pa? Yung katotohanan na yung budget na yun ay sinuportahan ng blanco, na may mga blanco. So, hihingin ko ngayon sa Supreme Court na yung lahat ng item na blanco, na mga budget yan, ay ihingi ko sa Supreme Court na ideklara na null and void sapagkat ginawa ang blanco ng mga tao na hindi naman congressman, hindi naman senador, kundi yung mga tauhan ni Saldico at saka ni Romualdez na dinidiktahan nila, sila lang naglagay ng amount na sa mga blanco. So, ginawa ni Romualdez at saka ni Chis Escudero, nilansi nila
niloko nila mga senador at sa mga congressmen. Sige, okay na yan. Boto na kayo. Approve na kayo. Kampante si Romualdez at saka si Jesus Cordero kasi makapal papel eh. So, ang hirap, yung mga trabahong tamad, yan mga tamad, yan binubuto nyo. Kaya sa tamad nila, pinirmahan na ba yung mga blanco? Hindi nila chin-check. So, yan lamang po ang ating ngayon. No? So, ang ending ko rito is, ang isa pang panawagan ko, ay nanawagan po ako, tulungan nyo ako, na ipanawagan po na payagan na ng Supreme Court ang tiintrayo na sa kanilang hiling na buksan ang baluta ng 30 precincts dyan sa Santo Tomas, Batangas at i-recount ng mano-mano. At kung ma-recount ng mano-mano ay ikumpara ngayon, ibangga sa resulta ng Smartmatic na resulta doon sa mga presinto na yun. At kung lalabas na parehas ang resulta, yun, talo tayo. Aaminin ko na walang daya ang eleksyon. Pero pag lumabas na mas malaki ang boto, iba ang boto na lumabas sa mano-mano na bilang, yan na tayong conclusion na nagkadaya. Ang kasunod na step niyan ay magpapile ng petition sa Supreme Court na ipedeklara na null and void ang eleksyon sapagkat po napatunayan na may eleksyon sa butas at walang eleksyon na nangyayari. So yan po ang magiging epekto nun. Kaya hinihimo ko kayo na tulungan nyo kami sa mga kasama kong grupo sa Tintrayo na kung pumunta kayo sa January 31, kasama na po sa hingi natin ay magdadala po kayo ng placard na hingin sa Supreme Court na iutos na yung pag-recount ng mga boto. So kung ma-recount na yan at mawala, at lalabas na malayo ang bilang, ang resulta ng Smartmatic, ay panalo tayo. Ang mangyari ang kasunod, magpapile lamang ng petition sa Supreme Court na ideklara na null and void. Hindi failure of election, kundi null and void. Kasi iba yung null and void sa theory ng law yan, ng principle ng batas. Kapag null and void, ay good as if hindi yan nag-exist. Ganun po ang ibig sabihin yan. Kung hindi nag-exist, hindi po yan nagiging final. Kung hindi nagiging final, maaring buksan yan, maaring talakayin yan kahit kailan. Ganun po yung ibig sabihin yan. So, ngayon, asan ba ito ng ng Tintray dito? Tinitingnan ko lang yung kanilang panawagan. Be it known that every Filipino has constitutional right, not only right but duty. It is our duty to demand that the true votes of the people will be shown. So, ganun ang ating hingin. At saka, nanghingi din ako ng tulong sa inyo. Kung pwede, bigyan niyo ako sa GCash ko na unahin ko pagtapos ito pagkatapos tulog, bukas pagising ko, gagawin ko po yung petition sa Supreme Court na hingin ko na ideklara na null and void ang Section 29 ng Republic Act 8436 na nagsasabi na magkaroon ng recount, o sabi ko lang recount, random manual audit ang tawag doon, magkaroon ng recount sa pagboto sa 2025, May 12, 2025. Pero ang recount ay dapat gawin sa mga presinto kung saan man siya. At ang pagpili kung aling mga presinto ang pipiliin ay dapat gagawin hindi ng COMELEC, kundi mga representante ng bawat political parties at maglagay po ng Manila paper sa dingding at may pentel pen ang bawat representante. Kada representative mamili bilugang kagad kung anong pinipili nila na presinto pabubuksan at ipa-recount. Hindi ako pumapayag na computer kasi madaling dayain ng computer. At yung pag-recount, immediately, pagkatapos ng pag-send ng result sa COMELEC mula sa mga presintong napili, ay magre-recount kagad sila. At
Magagawa naman niya kasi tatawagan sila ng Comelec. Oh, mag-recount na kagad kayo at i-live stream ang lahat ng recount para walang daya. Yan lamang ang tanging paraan na ma-counter-check natin kung totoo ba yun ang mga boto natin ay nabibilang. Pwede rin yan gawin, mabilisan, para hindi sila mag-isip. Yung voter receipt, voter identification receipt, BIR, na lumalabas sa PICOS o sa machine, pag bumuto ka na, pag sinyot mo ng papel mo, lalabas ang resibo. Titingnan mo kung tama yung boto mo, nagsigo ba o nagtama. Then, saka mo ihulog. So, yun na lang buksan para mabilis. Tiwala naman ako doon kasi nakikita ng mga butante na yun. So, kung yun ang bubuksan, itong bibilangin. Totoo na yun. Ibig sabihin, pero mas maganda baluta mismo. For us to know the truth, as to really who won, as to what really are the votes inside the ballot, the only way to know that is to see the ballots in their virgin state. Yung original mismo nila na mukha na hindi pa nagalaw. Yun ang bibilangin. Okay? So, tutulungan niyo po ako at magandang umaga po sa lahat. Si Dada, yun. Gcash number mo. Okay. Ito po, Gcash number ko po. 73007796. Yan po, Bertelli Housing po yan. So, this is the best way na hindi tayo opisyal ng bayan, hindi tayo senador, hindi tayo congressman. This is the best way that we can effect change. Hoping na papaboran tayo ng Supreme Court. Okay? Pag pinaboran tayo ng Supreme Court, maganda yan. At utusan na ngayon at maklaro na natin ngayon ng kasunod na election, kahit pa man yan ay automated yan. That's the best way of counter-checking. Next, I will also tell you that I will file a petition, a motion or petition for may nauna na akong nasampang petition laban sa AKAP noong 2024 pa, January 2024. Hanggang ngayon, hindi pa nagdesisyon ng Supreme Court. Now, pinasagot na Supreme Court ang Office of Solicitor General pero hanggang sagot lamang at hindi pa nangyari. At tinira ko rin doon sa ganong petition yung 12 billion na tandaan nyo na budget ko nun sa plebisito ng Comelec. At tinira ko rin doon ng 276 billion na pork barrel ng mga congressmen. God knows. Hanggang ngayon wala pang decision ng Supreme Court. So ngayon dahil may petition ako na binayaran ko na yon para wala na akong bayad, ang gagawin ko, gagawa ako ng petition for supplemental petition na idudugtong ko ngayon yung problema sa AKAP ngayon. At problema sa Comelec ngayon. Or problema sa lahat ng budget na yun. Dadalhin ko na. Total, meron ako doon. At pwede kong sabihin na pag-isahin na lang. Total, ang issue na ginamit, tinanong ko doon, ang niraise ko po na tanong doon sa unang aking mga petition, tama po ba na isingit ang mga pondo? Tama po bang isingit during the Bicameral Conference Committee? Yan ang aking issue. At amindahan ko rin, sasagutin ko, tama ba na confidential ang Bicameral Conference Committee? Yun. Para wala na, ang gastusin ko na lang dyan ay papel. Yung mga papel, ang mga 10,000 lang yan siguro. So, yan po ang aking pangako sa inyong bayan ko. Okay, andito po ko ngayon sa isla ng Bohol. Hindi ko lang sabihin kung saan ako, baka madatnan ako ng mga kalaban kung saan ako. At yan lamang po at magandang umaga po sa lahat. So, magandang umaga si Luar at Napas, si Mark Abaduyan, si Imelda Sinoy Talaugon, tapos si Garcia Vir, si Agustin Mondragon, Toto Agustin, maayong aga, si Feliciano Cesar Horteliano, the third, tapos Univert, sa Papa Will Lumagi, magandang umaga, Minda
Ballesta Gali, Mer Jan Destresa, okay. Si Bueno Balbiran Carta. Tapos si Antonio J. Jr. Arubang, oy. Tapos Hacker, tapos Alex Ulin, si Agustin Mondragon ulit. Grabe talaga ang nangyayari sa bayan. Ang kawawa ay ang taong bayan. Kaya wala nang motivation ang mga tao na magsikap dahil sa korupsyon ng mga opisyalis natin. Roger Pluma. Tapos si Dad Dado. Iyakan na. Sabi ni Dad Dado, mga amang totoo sinabi ni Duterte. So minsan lang sabi ng Duterte siya totoo, pinagdudahan pa. Ay nako, yung totoo sinabi niya blanco ha. Yan lang ang totoo. Roger Pluma, saan ma si Daddy Rafi Tulfo? O yung nga, mga Rafi Tulfo, bakit hindi kayo sumagot? Ba't hindi kayo tahimik kayo? Tahimik din si Romualdez ngayon. Tahimik din si Saldico. Tahimik si Erwin Tulfo. Tahimik si Ben Tulfo. Tahimik yung mga senador. Sino ang mga tahimik senador? Si Lito Lapid, si Bongo, si Bong Bato, si Senator Robin Padilla, si Coco Pimentel. Lahat sila, pati si Cheso Cadero, ayaw na magsalita. Si Grace po, ng mga traidor, parehos ng traidor, ayaw magsalita. Yung mga bumoto ng mga senador, kaya si Win Gatchalian, nagsalita pa, palpak pa. Sinabi niya doon na kompleto. Kabugag naman. Anong klase yung pinirmahan doon niya kompleto? Na nakita natin yung perma niya dito. Pakita ko ang perma niya. Pumirma siya. Hindi naman yun yung version na hindi to kompleto. O pakita ko ang perma. Naluko ko to. Pati si Joel Villanueva. Wala siyang perma dito. Sasabihin niya pumirma siya. Anong klaseng meron tayo ng mga senador to? O yun ha. Ito papakita ko lang. Naasar lang ko to sa dalawang ito kasi sinungaling. Tingnan nyo. Ito ha. Pupunta tayo doon kay Senator Will Gatchalian. Ito. Ay, sorry. Ang laki niya ng pirma ni Win Gatchalian. Palakihin natin. Yan. Senator Win Gatchalian, pumirma. Ayan. Bakit mo sabihin pumirma ka ng kompleto? Ito yung dokumento pinirma mo, ito ang hindi kompleto. Hindi ko alam saan ka kumakampi, sa tao ka ba kumakampi o sa China? Ayaw ko sana kitang insultuhin eh. Pero ito iba, pumirma dito sa taas. Si Grace po, si Cynthia Villar, tandaan yung mga pangalan na yan. Sa kabila naman, si Saldico. Sa ibaba niya, si Stella Luz Kimbo. Huwag niyo na iboto sa Marikina to. Corrupt dito. Tapos si Representative Gonzales, Aurelio Gonzales, huwag niyo iboto to. Tika mo na, meron akong kwento sa kay Stella Luz Kimbo. Si Stella Luz Kimbo ay gumraduate siya ng summa cum laude sa University of the Philippines, Diliman. Talino, no? Summa cum laude. Pero nang nagtrabaho, hindi pala summa cum laude, magna pala. Bakit ko nasabi magna? Magnanakaw eh. Yun. Cheng. And after a few moments, or a few moments later, David J.J. Suarez, isa ring sinungaling to at saka kawatan. May nagreklamo sa kanyang distrito sa akin at mga tao niya nakakuha ng 4 na beses ng ayuda. At yung mga ibang tao na humingi ng ayuda sa kanya, pinabalik 1,500 lang binigay sa mga humingi at binibigay sa tao niya yung sobra. Ganon siya. Ito naman si Manuel Jose Manix Dalipi. Ay, corrupt din ito na taga Sambuangueño, Sirvingüenza. Hijo de pota. Espanyol lang ha. Ilonggo na yun de pota. Espanyol lang. Hijo de pota.
Tapos, ito naman si Representative Jude Asidre. Ay, congressman na party list ng Tingog. Ibig sabihin ng Tingog, boses. So, siya po ang pangalawang congressman, ang unang congressman sa Tingog party list ay si Yeda Romualdez na asawa ni Martin Romualdez. At na nakakaasar pa dyan, nilagay si Yeda Romualdez na Chief or Accounts Committee Chairman. Ang Accounts Committee Chairman, ang trabaho niya, mang-audit ng trabaho ng speaker. O bakit? Husband niya speaker, kung paano ginasta. Paano niya nga ni-audit ng husband niya? Aber nga, conflict of interest talaga. Tapos isa to, ito, bilib sana ako sa katalino nito. Si Representative Neptali Gonzales III, si Buyet. Naku, corrupt din ito, pumirma pa. Bakit hindi mo nakita yung blanco? Congressman Neptali Gonzales Jr., ang layo-layo mo sa tatay mo. Yung idol ko, yung tatay mo, si Neptali Gonzales Sr. Sino pa ito? Tingnan natin, diba? Ito pa. Ibang pumirma, ha? Nakita natin, si Risa Ontiveros hindi pumirma. Si Amy Marcos hindi pumirma. Si Joel Villanueva, walang pirma. Bakit mo sinabi pumirma ka? Ito, hindi ka pumirma eh. Tapos si Juan Miguel Zubiri hindi rin pumirma. Si GB Ercito pumirma. Anak ng titing. Okay. Si Francis Tolentino pumirma. Paano yung sasabihin natin? Sino pa ba ibang pumirma? Ayan. Palakihin natin. Dali palakihin natin. Ayan. Ito, ang pumirma, si Jinggoy Estrada. Ito na-absilto sa plunder na hindi klaro yung pagka-absilto. Halata na guilty. Anak ng wedding. Tapos si Nunoy Libana, minority leader, pero pumirma pa. Isa pa ito na kurakot. Si Eliandro Madrura, kurakot din, pumirma. Ang hindi na pumirma dito sa kalang grupo sa congressman, si Michael Jan Duabit ng Rizal. At least hindi siya pumirma. Si Representative Romeo Acop, congressman ng Antipolo. Kurap ka pala dong. Kunwari pa, magaling ka magtanong sa abogado ka, magaling ka magtanong sa Quadcom. Yung pala, Corrupcom. Nako. So, isa naman na dito na, si Representative Jill Angelo, Di Bunggalon, party list book, ako bukol. Inubos nyo na ngayon ang lahat ng poder. Nako. So, yun lamang po aking masabi. No? Karugtong sa aking mga inanokin na. So, tatawag ulit ako si Dadada. Iba pa yun. Kay Erwin Tulfo po yun ang sinasabi mo Dadada na 20K. Tapos, at sa kay Erwin Tulfo, pasalamat ako sa Diyos ay sumulat sa akin kahapon ng Comelec. Kahapon pala sumulat. Nabibigyan nila ako ng dokumento ni Erwin Tulfo. Kita mong Comelec talaga. So, hanggang dyan na muna tayo ha. Magandang umaga at may God bless us all. Sa mga Muslim na mga replay watchers, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga Kristiyano ay may favorite statement is hango sa Psalm 23 verse 1 ba yan? I am the way, the truth, and the life. Okay. May isa pa kong gusto yung Psalm 91. Yung sinasabi ni Joby Espinido lagi. He who dwells in the house of the Most High shall live in the shadows of the divine providence. Ganun lang kasimple. Okay? So, matulog tayo at ako may pahinga muna at i-prepare ko sarili ko. Gagawa po ako ng petition bukas para sa pag-random manual audit. Tapos, peperpiking ko na yung ulitin ko, may baguhin ako ng konti kay Erwin Tulfo na petition kasi sasali po yung grupo ni Attorney Kalungi sa akin, Attorney Dads Kalungi, at yung mukhang sasali din sa akin
yung si Attorney Moises Tolentino Jr. na kumaso dati kay Erwin Tulfo. So magkikita kami sa 28, magmi-meeting kami. At ipapile na namin at makukuha ko na yung mga lahat ng ebidensya ni Attorney Moises Tolentino at bibigyan pa ako ng COMELEC na ang mga certified true copies. Okay? So magandang panimulain na yan. At least maganda. So ang aking hope lang, ipagdasal nyo lang ako, ang tingin ko lang is I'm 50% hoping na ilabas ng Supreme Court ang TRO para sa akin sa Martes. So that is on the 28. Maraming salamat po sa lahat at gabayan tayo ng Panginoon. Paki-share po ito sa lahat-lahat ninyong kakilala at paki-invite at padagdagan pang ating mga viewers at subscribers at followers para naman sa ating paigting na kampanya para sa katotohanan na the only way to the truth. The truth is the only way to katarungan. Okay? Sabi nila, truth shall set you free. Maraming salamat po. Magandang umaga.